Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel na to, I am Za and this is Za Canada. In my channel, we normally talk about immigration updates, work permits, study permits, at real-life situations ng mga Filipinos here in Canada at kung ano-ano pa. Alright, so today we are going to talk about an important topic. And this is one of the questions as well that I received in my channel na pwede bang gamitin ang expired or an old LMIA? Expired na yung LMIA ng employer ko, pwede pa bang mag-extend ng work permit? And ano ba talaga ang kailangan para sa work permit extension? So kung isa ka sa mga tao na nagtatanong about yan or about sa topic na yan, panoorin ang video hanggang dulo. From islands to maple leaves, strength of a heart that believes. Goodbye to Manila, hello to the crisp air, taking a risk with a dream and a prayer. From bustling streets to the... Thank you sa mga nag-subscribe nga pala sa akin lately at kung hindi pa, mag-subscribe na po kayo. Salamat din po sa mga nag-comment at sa patuloy na nagle-like ng mga videos ko. So, first question, ano nga bang LMIA? LMIA is a Labor Market Impact Assessment, which means na ito ay para sa employer. Ito ay pag-aari ng isang employer. Si employer mismo ang nag-a-apply nito sa ESDC. Hindi si worker ang nag-a-apply nito. Okay? So, kung approved na ang LMIA, I posted another video few months ago about what is LMIA and how is it being applied. Ano nga ba ang normally documents or timeline na normally ibinibigay ni ESDC or ayan, nag-create na ako ng video about talking about LMIA alone. Again, so kung approve ng LMIA, ibig sabihin si Canadian government is pinapayagan na si employer na mag-hire ng isang temporary foreign worker. Kasi hindi siya makahanap ng isang qualified applicant na Canadian or permanent resident para sa posisyon na yun. Pero ang importante is, again, ang LMIA is kay employer at sa specific job, hindi ito visa. Hindi pa ito yung visa. So, dito na yung pumapasok yung next question natin na, may expiry ba ang LMIA? Ang sagot dyan is yes, may validity ang LMIA. Normally, kapag in-approve ni ESDC yung LMIA mo, ang validity niyan is only 6 months. Which means na si employer dapat is magamit yung LMIA na yon within 6 months para hindi siya ma-expire or para hindi na naman mag-back to zero si employer. Kailangan si employer makahanap ng isang temporary foreign worker na qualified para dun sa LMIA na in-apply nga nila. Okay? And iba rin to sa expiry ng work permit. Ang work permit naman is, ito yung ibinibigay ni IRCC at ito rin yung nag-expire. For example, nagamit mo na si LMIA. Nabigyan ka na ng work permit ni IRCC. So, kapag nabigyan ka ng work permit ni IRCC, normally validity ng isang work permit is either 1 year to ang pinakamatagal is yung 3 years. Hindi ko alam kung may 5 years ba, hindi ko sure. But as far as I know, there is a 3-year validity of your work permit from the day it was approved. For example, na-approve si LMIA mo ng July 1, 2026. And binigyan ka ng 3 years work permit. So, si work permit mo, mag-e-expire siya sa
July or June 30 ng 2029. So, after 3 years. Okay? Yan yung validity ng work permit. So, yun na nga. Expired na yung LMIA ko. Pwede ko pa ba't itong gamitin? Babalikan natin yung tanong na yan. Ang short answer is, depende. Kung yung LMIA kung ang LMIA ay expired, and magsasubmit ka ng bagong work permit application, sa maraming sitwasyon ay hindi na maaari pa itong gamitin. Okay? Pero, again, this is just one of the supporting documents. Kasi may mga cases na kailangan ulit mag-apply ni boss mo or ng employer mo ng bagong LMIA. Kumbaga, isa lang siya sa mga supporting documents. But that's not the only document that you have to submit. Okay? And meron naman tinatawag tayo na LMIA exempt, which means na you can submit a work permit extension if the current work permit that you are applying is LMIA exempt. Ano nga ba yung mga LMIA exempt na yan? LMIA exempt are those work permit that you don't need an LMIA number to apply for a work permit sa IRCC. Yan yung Francophone Mobility Program, or halimbawa, nag-a-apply ka ng Bridging Open Work Permit. Bridging Open Work Permit, yan yung, halimbawa, naka-receive ka na acknowledgement of receipt sa IRCC na pwede ka na mag-apply as a permanent resident. Yan si Bridging Open Work Permit. LMIA exempt din yan. There is the Provincial Nominee Program. For example, meron ka ng nomination certificate sa isang province. Then, you can apply for a work permit as well using that document. Kaya, kailangan mong malaman or napakahalaga mong malaman kung anong klaseng work permit ang meron ka or yung kailangan mong applyan. So, ano nga ba ang mga common mistakes kapag nag-a-apply tayo ng work permit extension? Ano nga ba ang nangyayari or common na nakikita ko normally sa mga group na sinasalihan ko about immigration here in Canada? The first one is assuming na pwede ang expired LMIA. Kaya nga siya may expiration, di ba? So, kagaya ng isang gamot, pwede pa ba natin gamitin or inumin ang isang expired na gamot? Siyempre, hindi. Pwede siya kung gusto mong magkaroon ng complication. Pero hindi natin siya pwedeng gamitin because eventually, it might cause complications on your application. O, di ba? Nakapag-rhyme tayo. Alright, number 2. Hindi chine-check ang expiry ng work permit. You always have to check the expiration of your work permit. Hindi yan pagpasok mo sa Canada, yes, nakarapasok na ako sa Canada, okay na. Lagi nating tatandaan na kapag temporary ang ipinasok natin dito, is temporary lang ang stay natin kay Canada. Lagi kong sinasabi din sa bawat YouTube videos na ginagawa ko, always create a backup plan. Plan A to Z hangga't maaari. Kung meron ka ng plan na naiisip ngayon, then why not if do everything in your power para magawa mo yun. Let's say, kausapin nyo si employer nyo na my work permit is about to expire in this date. Is it possible for us to apply for an LMIA like a year before it expires so that by the time that it expires, it should have been already approved and it will be just on time to apply for a new work permit. O, di ba? Kapag may positive LMIA ka na, pwede ka nang huminga. Pwede ka nang magpakakampante kasi nga
most probably, magiging sure na or extend na ang iyong stay dito sa Canada. Again, I'm not an IRCC officer, just a disclaimer that every application, it still depends upon the approval of the IRCC. Okay? And its current eligibility rules. But again, kung may LMIA, positive LMIA ka na, at in fact, nakapangalan yan sa'yo, then most probably, makakapag-stay ka pa na mas matagal dito kay Canada. Okay? Next is common mistake. Again, late filing. Yan ang nga yung sinasabi ko. Plan early. Okay? Hindi yung halimbawa, expired yung work permit nyo next month. Tapos, a few days before next month, saka pa lang kayo mag-a-apply. Hindi natin dapat gawin yun. Okay? Plan early, maybe a year before it expires, dapat na i-apply na natin si bagong LMIA. Okay? Incomplete employer documents, self-explanatory. And, of course, sa mga taong hindi binabasa ang latest IRCC instructions. Bawat isang pathway dito sa Canada is may sari-sariling IRCC instruction. Kung wala tayong oras magbasa or hindi pa rin nating maintindihan in English or French, then we may need to consult to an immigration consultant. Illegitimate. I have to emphasize the word legitimate. Kasi marami nang nagpapanggap lang para makakuha lang ng pera or para makapang-scam ng mga Pilipino. So, legitimate immigration consultant or lawyer. Okay? So, hindi porket gumana sa iba, yung case na yan is gagana rin yan sa'yo. So, bawat application ay iba-iba. So, sana po nakatulong itong video na to para sa mga taong gustong gumamit ng isang expired LMIA or naghe-hesitate kung kakausapin nyo ba si employer nyo o hindi para makapag-extend ng status. Okay? So kung may natutunan po kayo sa video na to, don't forget to like, comment, and subscribe into my channel. At ano ang current status mo ngayon dito sa Canada? Ikaw ba is mag-i-extend ng work permit? Expired ba ang LMIA mo? Or nasa refusal stage ka ngayon ng work permit extension? Let me know in the comment section below. And until next time, at laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Thank you for watching. Till next time. Bye-bye. Finding our rhythm in this glorious land.